Pagkatapos ng ilang sandali sa CBD Cafe, unang nagsalita si Won, Miss Song, masigasig naman na iniabot ni Song Zuan ang kanyang kamay kay Won. At sinabi, Senior, ako si Song Zuan. Formal naman na bumati si Won kay Song Zuan habang sila ay nagkamay. Kamusta? Ako si Won, magalang na tanong ni Song Zuan. Gusto mo bang uminom ng kahit ano? Tumanggi si Won. At sinabi, hindi na kailangan, salamat. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Song Zuan. At sinabi, sige, dala mo ba ang mga bagay? CD ba o sulat kamay? Tinanong ni Won, si Song Zuan, may dala ka bang papel at ballpen? Medyo naguluhan si Song Zuan. At sumagot, oo, bakit mo kailangan iyon? Ngumiti si Won. At sinabi, ano pa? Para isulat ko para sayo. Nagulat si Song Zuan. Isusulat mo para sa akin ngayon. Itinuro ni Won ang kanyang ulo. At sinabi, nasa isip ko na ang lahat. Hindi makapaniwala si Song Zuan. Nagtanong, hindi ka naman nandito para biruin ako, di ba? Ang ganito ay magpapagalit sa mga tao. Kinuha ni Won ang isang notebook at ballpen mula kay Song Zuan at nagsimulang magsulat. Pagkatapos ng 10 minuto, natapos ni Won ang pagsulat ng mga lyrics ng kanta. Binasa ni Song Zuan ang pamagat ng kanta, Soul Remedy. Lihim siyang nagulat. Bagong ayos ng kanta, kahit na may mga nota pa. Sinusubukan akong lokohin ni Senior Won. Pero kung tutusin, hindi naman masama ang kantang ito kumpara sa mga na-record ko dati. Nagsalita si Won. At sinabi, Miss Song, gusto mong bilhin ito. Nagliwanag ang mga mata ni Song Zuan. At sinabi, bibilhin ko. Nagsimula nang magtanong si Won. Magkano ang kaya mong ialok? Nagbigay ng presyo si Song Zuan, at sinabi 1,000. Hindi nasiyahan si Won. Naayos ko na ang musika. Nagbigay ng mas mataas na presyo si Song Zuan. 2,000. Pumikit si Won, at sinabi, masyado pa ring mababa. Nagpatuloy sa pagtaas ng presyo si Song Zuan, 3,000. Diretsahang sinabi ni Won ang kanyang nais na presyo, 100,000. Nagulat si Song Zuan. At sinabi, akala mo ba madali akong mauto, Senior? Hindi pinansin ni Won ang saloobin ni Song Zuan. At sinabi 100,000, sabihin mo na lang kung tatanggapin mo o hindi. Hindi na magbabago ang presyo. Marami akong ibang kanta sa parehong presyo. Iniabot ni Song Zuan ang notebook pabalik kay Won. At sinabi, syempre hindi ko tinatanggap. Ibinalik ni Won ang notebook sa tabi ni Song Zuan. At sinabi, wala na akong masasabi pa. Bagamat kakakilala lang natin, naniniwala akong hindi ka magnanakaw ng kanta. Dagdag pa ni Won, hindi ko pupunitin ang lyrics, ang ganda ng libro, hindi magiging perpekto kung punit-punit ng mga pahina. Kaya mabilis na nagpaalam si Won. Pasigaw na minura ni Song Zuan si Won. At sinabi, weirdo. Kinalaunan, pumunta si Won sa isang studio kung saan binati siya ng receptionist. Hello, ang Weishan Studio ay malugod na tinatanggap ka. Diretsahan ang hiling ni Won, at sinabi, gusto kong mag-record ng kanta, rirenta ako ng recording studio ng 3 oras. Mabilis siyang inihatid ng receptionist. Oo, dito po. Tahimik na inalala ni Won ang nakaraang mga cycle. Ang kantang Soul Remedy ay napatunayan na maraming beses na magiging hit ito sa loob ng isang araw. Inihatid siya ng receptionist sa recording studio at tinanong kung kailangan niya ng sound engineer o mixing engineer. Tumanggi si Won, at sinabi, hindi na kailangan, kaya ko na ito. Pagkatapos ng 3 oras, bumulong si Won sa kanyang sarili, tapos na ang recording. Uuwi na ako para ipadala ang kanta. Habang papunta sa underground parking lot si Won, nagring ang telepono niya. Si Su Qingying ang nagtatanong, Honey, bakit hindi mo sinasagot ang telepono mo ng 3 oras? Saglit na sumagot si Won, sinabi busy ako kanina, may kailangan ka. Masiglang sinabi ni Su Qingying, si Mu Chen ay nagsimula ng internship sa Jinfu. Hindi na niya kailangan mag-aral sa ibang bansa. Nakangiting nagsalita si Won, at sinabi, ang galing mo, Su Qingying. Malungkot na sinabi ni Su Qingying, Honey, hindi ako makakapunta ngayon. Kailangan kong umuwi. Kung hindi ako umuwi araw-araw, maghahinala ang mga tao. Pinakalma siya ni Won, okay lang, marami rin akong gagawin ngayon. Maingat na sumagot si Su Qingying, sige, magpatuloy ka. Magkikita tayo sa susunod.
Bye! Habang nagmamaneho, napansin ni Won na may sumusunod na kotse sa kanya. Tiningnan ni Won ang plaka at naisip, hindi ito mula sa Donghai. Kay Dinglong ito, kailangan kong ipadala ang kanta. Hindi muna ako makikipaglaro sa kanila ngayon. Mabilis na pinutol ni Won ang pagtugis sa kanya at umuwi. Pagkarating sa bahay, umupo si Won sa kanyang mesa, iniisip ang tungkol sa pagpapadala ng kanta. Kinabukasan, bandang alas 7 ng umaga, naglakad si Won papunta sa kanyang mesa habang nag-iisip. Pagkatapos ng gabing ito, tingnan natin ang tagumpay ng nag-iisang soul remedy. Biglang napansin ni Won na may kakaiba sa bahay, nagbago ang direksyon ng flower vase, at bahagyang lumihis ang posisyon ng unan sa sofa patungo sa kanan. Iniisip ni Won, hindi ko sila pinansin kahapon at sinundan nila ako dito. Malamang may pinhole camera o isang bug, kung ganito ang gusto nilang laro, sige. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Kinuha ni Won ang telepono at tinawagan si Miss Lee, at nagtanong, wala ka bang kailangan sa akin ngayon? Mabilis na sumagot si Liu Bing sa kabilang linya, balak ko sanang tawagan ka. Matalino ka nga, maaari nating pag-usapan ang tungkol kay Song Zuan. Dahan-daang sumagot si Won, sige. Pupunta ako sa inyong kumpanya ng alas 9. Sumakay si Won sa kanyang sasakyan at nagsimulang mag-isip, mataas ang posibilidad na may mangyayari ngayon, pero kontrolado ko ang lahat. Hinarang ng isang kotse sa harap ang sasakyan ni Won, kaya't napilitang magpreno. Ang ingay ng mga gulong sa kalsada ay napakalakas. Sumimangot si Won, narito na tayo, inipit ng dalawang truck ang kotse ni Won, na para hindi makausad, hindi makakaliwa, hindi makakanan. Sinabi ni Won, naiintindihan ko na ngayon ang klasikong senaryo ng aksidenteng pagpatay karaniwan, nagreresulta ito sa 100% fatalidad. Ngunit nakuha ko na ang plaka ng sasakyan. Sa sandaling iyon, sumabog ang kotse ni Won at nasunog. Kalma niyang sinabi, i-reset ang oras. Bumalik ang oras sa alas 7 ng umaga. Nakahiga si Won sa kama at nakangiti, at sinabi, ngayon, ako naman. Kinuha ni Won ang telepono at tinawagan si Lee Ruetei. Agad na sumagot si Lee Ruetei, hello, bayaw. Kalma lang na sinabi ni Won, dumating na ang mga tauhan ni Dinglong sa Donghai, 2 refrigerated truck, isang puting garbage truck, at isang puting pickup truck. Ang mga plate number nila ay, susunod sila sa akin. Galit na nagmura si Lee Ruetei, bayaw, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Dagdag ni Won, Lee Ruetei, dapat silang manatiling buhay. Habang nagmamaneho, iniisip ni Won, kung mananatili silang nakatago, mahirap hanapin ang mga ito, ngunit hindi iyon magiging problema kung nasa kalsada sila. Magiging mahirap gawin ang anumang bagay sa kalsada, mas mabuting pumunta sa basement parking lot sa Zinmao Shopping Center. Pagkababa ni Won sa kotse, tumawag si Lee Ruetei, kamusta ka na? Hinahanap na ni Zhuang Yuan, kasama ang iba pa. Sumagot si Won, ako ay nasa paligid ng lugar ng Xiangmao East Road, sinundan din ako ng mga sasakyan na yan dito. Matapos sabihin iyon, masayang pinatay ni Won ang telepono at naisip, ngayon, dapat tayong maghintay para sa backup plan ni Dinglong. Nalaman ng mga assassin ni Dinglong na nagmamaneho ng truck, pumasok na siya sa parking lot. Kailangan nating bumalik agad. Sa oras na iyon, isang sasakyang puno ng tao ang bumangga sa gilid ng truck. Galit na lumabas ang ulo ng driver at sumigaw, hindi ka ba marunong magmaneho? Lumabas si Zhuang Yuan at sinabi, kung hindi ka marunong magmaneho, hayaan mo akong mag-drive. Pagkatapos nyun, nahuli ang lahat ng mga taong umatake kay Won. Nagulat si Jiang Chuan kay Dinglong, at sinabi, boss, nahuli na ng mga tao ni Lee Ruetei ang mga tauhan natin. Galit na sumigaw si Dinglong, at sinabi, palitan ang plano. Dapat mamatay si Won ngayon habang hindi pa lubos na napoprotektahan ng magkapatid ng pamilya Lee. Kumilos kaagad. Nag-utos si Jiang Chuan, dablihin ang gantimpala. Dapat malinis at maayos ang parking lot ng shopping center. Gawin ito at agad na umalis. 20 minuto ang nakalipas sa basement ng shopping center, nakatanggap ng tawag si Won mula kay Liu Bing. Nahuli na ang lahat ng tao, sabi ni Liu Bing. Nasaan ka? Tugon ni Won. Nasa shopping center ako, bakit? Iniutos ni Liu Bing, kay Won, hanapin mo ang isang lugar na maraming tao. Pupunta ako kaagad.
Kailangan mong makinig sa akin. Tumayo si Won sa harap ng pintuan ng elevator. Mahal na Miss Lee, nakikinig ako sa'yo, sabi ni Won. Pumasok si Won sa elevator at nakita niyang sira ang camera. Hinala ni Won na nandyan na ang kalaban. Nang bumukas ang elevator, isang grupo ng mga tao ang pinalibutan si Won at sinara ang elevator habang sila'y sabay-sabay na sumugod kay Won, bawat isa'y may hawak na kutsilyo. Dumilat si Won at seryosong lumaban, mahigpit na hinawakan ang pulso ng isang mamamatay tao at tinamaan ito sa baba, pagkatapos ay sinipa ang isa pa sa tiyan. Sa parehong oras, dalawang lalaking may hawak ng kutsilyo ang lumapit kay Won. Sinubukan ng isa na saksakin siya, ngunit mabilis na umiwas si Won, ikinagulat ng lalaki, at iniwang nakabuka ang bibig. Kinuha ni Won ang pagkakataon na suntukin siya sa mukha. Habang nakikipaglaban si Won sa mga mamamatay tao, si Liu Bing ay nagmamadaling sinusundan ang kinaroroonan ni Won. At sinabi, hindi ko siya makontakt sa telepono. Hanapin niyo siya agad. Kailangan nating mahanap si Won ng mabilis, utos ni Liu Bing sa kanyang katulong. Nasa tabi nag-report ang katulong at tinanong agad ni Liu Bing, aling palapag ang elevator. Basement floor, mabilis na sagot ng katulong. Sumigaw si Liu Bing, dali. Nang makarating sila, kakadescend lang ng elevator. Nakita ni Liu Bing ang ulo ng isang mamamatay tao na bumagsak sa sahig nang bumukas ang elevator. Hawak pa rin ni Won ang ulo ng lalaki. Medyo nagulat si Liu Bing. Won. Tahimik na lumabas si Won sa elevator. Oh wow, mahal kong Miss Lee, sabi ni Won. Tumakbo si Liu Bing papunta sa kanya. Maingat na tanong ni Won, anong nangyari? Hindi ka ba natatakot madumihan ang damit mo? Nang makita ito, sabi ni Liu Bing, nakakapagsalita ka pa, ibig sabihin hindi ka malubhang nasugatan. Pumunta tayo agad sa ospital. Tanong ni Won, bakit tayo pupunta sa ospital? Punong-puno ka ng dugo, hindi ko alam kung saan ka nasugatan. Sagot ni Liu Bing na may kaba. Biro ni Won, hindi ako nasugatan. Sa katunayan, hinahawakan mo ako ng 10 minuto na ngayon, sinusubukan mo ba akong samantalahin? Hindi ako madaling hawakan, alam mo. Pero patuloy pa rin ang pag-aalala ni Liu Bing, nakipaglaban ka sa 6 na mamamatay tao na may hawak ng kutsilyo. Ano ang nangyari? Oo nga, sagot ni Won, pero nadumihan ko ang damit mo. Kailangan kong maglinis, pero may kailangan pa tayong gawin. Kinuha ni Won ang telepono ng lalaki, at kumuha ng litrato, at ipinadala ito kay Jiang Chuan. Agad na tumawag si Jiang Chuan sa lalaki. Nagtanong, tapos na ba? Nasaan na kayo ngayon? Sarkastikong sagot ni Won. Hindi mo ba nakita ang litrato? Tanong ni Jiang Chuan nang nalilito, sino ka at bakit nasayo ang telepono ni Lao Dao? Agad na sumingit si Won, Jiang Chuan, ipadala mo ang litrato kay Ding Long, tulungan mo akong iparating ang mensahe. Nauubos na ang oras mo. Pagkatapos noon, agad na binaba ni Won ang telepono at iniabot ito sa assistant ni Liu Bing, tumawag ka ng rescue. Ang taong may-ari ng telepono ay dapat mabuhay. Tinanggap ng assistant ang utos ni Won at sumagot, naiintindihan ko. Pagkatapos ay humarap si Won kay Liu Bing, at sinabi tama ka Liu Bing, pansamantala akong aalis sa Donghai at pupunta sa Timog. Hinawakan ni Liu Bing ang kamay ni Won, at sinabi gusto mo bang patayin si Ding Long? Hinalikan ni Liu Bing si Won at sinabi, mahal ko, huwag kang umalis, pakiusap. Bumulong si Won sa tainga ni Liu Bing, at sinabi ang mga halik na ganito ay hindi kasiya-siya, uwi muna tayo at ayusin ito bago tayo humulik ng maayos. Namula si Liu Bing at hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa kabilang panig ng Donghai, sa ikatlong palapag ng gusali ng CBD, sumigaw si Song Zuan, hindi maaari. Hindi ito maaaring mangyari. Isang kaibigan ang nagpaliwanag, pinakinggan ko ito kagabi bago matulog, maganda naman. Tumingin si Song Zuan sa screen, higit sa 4,000 na komento na lahat ay positibong mga review, at marami pang eksperto ang nag-uusap tungkol sa kakayahan ng mga awit. Naisip ni Song Zuan sa kanyang sarili, sigurado akong si Senior Won ang sumulat ng nag-iisang note noon. Sinabi ng kaibigan niya, anong panahon na ba ito at may mga tao pa ring nagsusulat ng musika gamit ang kamay. Lumabas si Song Zuan sa balkonahe at naisip, hindi ito maganda. Nakatagpo ako ng demonyo. Kailangan kong hanapin si Senior Won upang kumpirmahin ito. Sa mga oras na iyon sa bahay ni Won,
Katatapos lang maligo ni Liu Bing at nagpapatuyo ng buhok nang nakita niyang tumutunog ang telepono ni Won. Naisip ni Liu Bing, baka si Dinglong na naman ang gumagawa ng gulo. Sinagot niya ang telepono, at sinabi, ano ang gusto mo? Gusto mo bang mamatay? Sa kabilang linya, medyo nalito si Song Zuan at nagsabing, hello, hindi ba ito si Senior Won? Gusto ko siyang makausap tungkol sa isang kanta. Naging maingat si Liu Bing, at nagtanong anong kanta ang pinag-uusapan. Sasabihin ko sa kanya, nahihiya si Song Zuan. Huwag mo akong mamisunderstand, ikaw ba talaga ang girlfriend ni Senior Won? May kaunting hindi pagkakaunawaan kahapon at nais kong humingi ng tawad kay Senior. Hindi pa rin maintindihan ni Liu Bing, sorry. Para saan? Ngayon ay lubos na naghihinala si Song Zuan, at sinabi ikaw ba talaga ang girlfriend ni Senior Won? Hindi mo man lang siya kilala. Iyan ay talagang kakaiba. Nagalit si Liu Bing, at sinabi pinagdududahan mo ako. Maghintay ka lang. Kumatok si Liu Bing sa pintuan ng banyo, sweetheart, buksan mo ang pinto, may tawag para sa'yo, junior mo ito. Binuksan ni Won ang pinto, kinuha ang telepono mula sa kamay ni Liu Bing, at sinabi, sino ito? Ah, si Song Zuan, libre ka ba ngayon? Kita tayo at pag-usapan ang kanta. Walang problema. Binaba ni Won ang telepono at ipinaliwanag kay Liu Bing, si Song Zuan iyon. Gusto niyang bilhin ang kanta na isinulat ko. Lumapit si Liu Bing kay Won, at sinabi mahal kong Won, talagang magaling ka. Masayang sumagot si Won, aking mahal na, Miss Lee, hindi ka pa tapos maligo. Iniyakap ni Liu Bing ang kanyang mga braso sa leeg ni Won habang hinahalikan. Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa sa nalalaman mo, tanong ni Liu Bing. Ibinaba ni Won ang kanyang boses at sinabi kay Liu Bing, naglalaro ka ng apoy. Habang magkasama sila ng malapit, may tumunog na telepono at napakunot ang noo ni Liu Bing, sino ang tumatawag sa ganitong oras. Kinuha ni Liu Bing ang telepono at ito ay si Dinglong. Tumalikod si Won at pumasok sa banyo, at sinabi, ayos lang, makinig ka, hintayin mo akong matapos maligo. Sa kabilang panig, nagsimula ng magpaliwanag si Dinglong, Liu Bing, kailangan ko sigurong magpaliwanag ng kaunti sa iyo. Ang nangyari ngayon ay hindi ko inayos. Si Jiang Chuan ang namahala sa kanyang sariling hakbang. Maling naintindihan niya ang aking mga intensyon. Sumagot si Liu Bing, syempre, paanong ang mga mahihinang iyon ay mga inutos ni Young Master Ding. Masyadong pipi, masyadong tanga, at hindi sila tugma sa estilo ni Young Master Ding. Habang nagsasalita si Liu Bing, sumandal siya kay Won. Tumugon si Won, sino yun, mahal ko. Sumagot si Liu Bing, ito yung hanggal. Pinalo ni Won ang hita ni Liu Bing at sinabi, isipin ang iyong saloobin, walang babaeng gumagamit ng kabastusan. Napa-array si Liu Bing at nagreklamo, array, nasaktan ako. Tignan mo, mukhang ito ay magiging lahat pula. Sa kabilang linya, galit na galit si Dinglong, nakakuyong ang mga ngipin. Patuloy na nagsalita si Won, at sinabi, alam mo bang mali ka? Kung hindi mo alam, mali ka, kailangan kitang paluan. Sadyang ibinaba ni Liu Bing ang kanyang boses, at sinabi, nagkamali ako, pero asawa ko, huwag ka nang magmura, huwag mo na akong paluan. Sa sobrang galit, itinapon ni Dinglong ang telepono at binasag ito, pati ang telepono ay inapakan niya hanggang sa mabasag. Sa kabilang panig, sinabi ni Liu Bing, naputol ang linya, malamang siya yon na binasag ang telepono. Tignan natin kung kaya nating mapagalit siya hanggang sa mamatay. Sinabi ni Won, mapagalit siya hanggang mamatay ay sobrang dali lang para sa kanya. Nagsalubong ang kilay ni Liu Bing, at sinabi, wala na akong pakialam sa kanya. Mahal kong Mr. Won, ano nga bang sinabi mo kanina tungkol sa gustong paluan ako? Itinaas ni Won ang kanyang mga kamay bilang pagsuko, at sinabi, tungkol dyan, nasa iyo ang lahat. Biglang naalala ni Won, tama, makikipagkita ako kay Wu Yeong mamaya. Baka tawagin kanyang makipagtulungan sa kanya, pwede ba? Muling nagtanong si Liu Bing, makikipagkita kay Wu Yeong. Hindi ba't dapat makipagkita kay Song Zuan? Ipinaliwanag ni Won, oo, magkikita kay Song Zuan, pero maaari ring maging pagkikita kay Wu Yeong. Ngayon, siguradong hahanapin niya ako para magkausap. Sa sandaling iyon, pumasok si Li Ruetei. At sinabi, ate, bayaw,
ang pagkakamali ngayong araw ay kasalanan ko. Nangangako ako na hindi na ito mauulit. Kung kailangan ni Bayaw ng mga bodyguard, sabihin mo lang sa akin. Pinutol siya ni Liu Bing, at sinabi, Leroy Tay, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang magkakalat. Galit na sabi ni Leroy Tay, ate, ilang beses na. Sa araw na ito, swerte si Bayaw, walang nangyari. Paano kung sa susunod? Walang makakatiyak. Dudurugin ko siya. Tumayo si Liu Bing at nagsalita, kausapin mo ang bayaw mo. Kalma namang tinanong ni Won, Leroy Tay, nailigtas na ba si Lao Dao? Tapat na sumagot si Leroy Tay, ang taong sinabi mo na kailangan ng tulong ay naligtas na. Sabi ni Won, mabuti, kailangan ko siyang kausapin ng pribado. Medyo naguluhan si Leroy Tay at nagtanong, Bayaw, ano ang sasabihin mo? Malalaman ba niya ang kahinaan ni Dinglong? Ngumiti si Won, at sinabi, syempre. Kapag kinausap ko siya, maaari kang makinig, pero ngayon dapat kang mangako na huwag magpadalos-dalos. Pumayag si Leroy Tay, at sinabi, basta mamatay si Dinglong, susunod ako kay Bayaw. Malalim na huminga si Liu Bing. Habang si Won ay nag-ayos ng damit at nagsabi, Liu Bing, Leroy Tay, mag-usap kayong dalawa. Kailangan ko nang umalis.